Ito na yata ang pinaka-wholesome harem anime na napanood ko ever. Mina, what's up? Akalain nyo, posible pa lang magkaroon ng harem anime na walang nare-reject or nasasaktang blue hair waifu. Ang malupit pa dito, harem anime to na iisa lang ang bidang babae. So paano naging harem ang isang anime kung wala yung mga babaeng tsundere, kudere, dandare at iba pang dere type na magkakagusto sa iisang lalaki? Well, actually, di kasi talaga 100% harem itong anime na pag-uusapan natin ngayon. Pwede natin sabihin ang anime na to ay medyo harem or, pseudo harem. He said it! I've been waiting to talk about this anime for a while now kasi in my opinion, sobrang underrated nito at kailangan mabigyan ng mas malaking exposure kasi for me, isa tong hidden gem. Anyway, isa to sa mga anime na nasa lineup ng Summer 2024 but naipit or na-sandwich sa mga sikat na anime titles gaya ng Oshinoko, Boku no Hero, Russian Alya at iba pa. So ano ba ang kwento nitong pseudo harem at bakit tuwang-tuwa ako dito? Tungkol ito sa isang lalaking gustong magkaroon ng sarili niyang harem. Siya si Eiji Kitahama. And gaya ng normal na high school boy na mahilig sa anime, gusto niya maging famous sa mga babae at magkaroon ng sarili niyang harem. Kaso kung titignan natin siya, hindi siya ganun kagwapo or ka-appeal. Tipong kapag nag-gender reveal siya sa loob ng bus, magugulpi siya sabay ika-cancel. Unlike kapag gwapo gaya ni Aqua ang nag-gender reveal sa loob ng bus, may scout pa siya para maging bida sa susunod na movie ng Viva Max. Balik tayo. Si Eiji ay member ng drama club sa kanilang school. Just when he thought na hanggang pangarap lang niya ang magkaroon ng sariling harem, dito pumasok sa buhay niya si Rin na Nakura. Gaya ni Eiji, may interest din si Rin sa pag-arte kaya nag-apply siya sa drama club na kinabibilangan ni Eiji. Si Rin ay isang method actress. When we say method actress, ito yung ini-internalize nila yung character na pinoportray nila magmula sa pananalita, personality, ng characteristic ng specific role na ginagampanan nila. Dahil sobrang mabait si Rin, gusto niya i-fulfill ang fantasy ni Eiji na magkaroon ng sariling harem. Kaso ito ang twist. Gaya ng sabi ko kanina, hindi naman sobrang gwapo ni Eiji para all of a sudden maging crush ng bayan. So, ang bright idea ni Rin ay mag-akas iba't ibang babae na may iba't ibang pagkatao. Isa na dito ang favorite ko na si Tsundere-chan o kaya itong si Noto-chan, and sa inyong mahihilig sa mga pinagbabawal na bagay, kaya rin niyang maging si Imoto-chan. I know kanya-kanya tayong trip sa buhay, so I'm not gonna judge you for that. Ang magandang development na mangyayari dito is of course, yung slowly mapofall si Eiji kay Rin. Pero ang interesting na tanong is nai-inlove lang ba siya sa mga characters na inaarte ni Rin and hindi directly sa nagbibigay buhay sa mga character na yon, which si Rin. Isa sa mga dahilan kaya enjoy panoorin tong pseudo harem is to see kung sino pa ang mga possible personality na ilalabas na Rin throughout the show. Para nga tong Happy Meal kasi collect them all. Another selling point pa nitong anime na to is yung pagiging straight up wholesome nito. Wholesome in a way na harem genre to pero loyal sa iisang babae. Imagine that? Pwede naman pala yun. Sa ating mga anime fans, ito siguro yung version natin ng Inside Out. Weird comparison pero yun na yun. Pero masisigurado ko sa palabas na to, lahat mag-a-agree na iisa lang ang best girl. At yun ay si Rin. So that's it, Mina. Nag-enjoy ka ba sa video? If oo, give me a thumbs up. Sa mga pinaportray na rin na characters, sino sa kanila ang pinakagusto nyo? Comment your answers. With that, well, yun lang. What do you think about This anime in forward? Encourages stupidity, and abnormality. I don't like it. makes you dumber every day. Mina, what's up? Tingin ko, isa tong hot take. Pero para sa akin, ito yung number 1 new anime na inilabas noong summer 2024.
Ang tagal na rin kasi mula nung nakapanood ako ng isang anime na from the moment nag-play yung opening theme hanggang sa huling segundo ng closing credits is nakangiti ako or tumatawa na parang sira ulo. So without further ado, allow me to share this anime sa inyong lahat. Ito ang My Dear Friend Nokotan, or wait for it, hindi makukumpleto tong video na to nang hindi ko piniplay yung tugtog na yon. To be quite honest, hindi ko alam kung paano ibibenta sa inyo itong anime na to. Knowing na scientific said, every episode raw na ikinukonsume nyo, mapabawasan kayo ng 24 million neurons at 24 million na neuronal cells, which cause ng pagkakaroon ng brain rot. Speaking of brain rot, feeling ko, yun ang pinaka-best way para i-describe itong My Dear Friend Nokotan. Alam niyo yung kahit never pa kayo nakagamit ng ipinagbabawal na gamot? Ipaparamdam nito sa inyo yung feeling na ma-overstimulate yung utak. Ano ba ang kwento or meron bang kwento itong anime na to? Si Torako Koshi aka Koshi-tan ang inyong normal, correction, wala nga palang normal dito. Take 2. Si Koshi-tan na dating leader ng isang delinquent group ay nirepackage ang sarili bilang huwaran, kagalang-galang at hinahangaang high school student. Pwede nyo siyang i-compare sa isang kandidatong tumatakbo sa sangguniang kabataan. Tipong pag malapit ng eleksyon, biglang nag-change character. Anyway, going smooth na ang lahat para kay Koshi-tan. Aniwalang paniwala na ang lahat sa bagong image na pinapakita niya. Not until nakita niya ang isang babaeng nakasabit sa poste ng kuryente. Hindi common makakita ng isang babaeng nakasabit sa linya ng kuryente. Pero ang mas confusing pa doon ay nasabit ito dahil sa kanyang sungay. Gusto magbulag-bulagan ni Koshi-tan sa kanyang nakita dahil naaamoy niyang bad news ang posibleng maging outcome ng mga mangyayari. Ngunit nung paalis na siya, ginaslight siya ng babaeng nakasabit sa linya ng kuryente. Kapag daw hindi siya tinulungan nito, ay may chance na kumalat sa lahat na hinayaan lang ni Koshi-tan na madeds ang isang babae dahil sa pagbubulag-bulagan nito. No choice si Koshi-tan. Diba nga may image siyang pinoprotektahan, kaya ibinaba niya ang babaeng may sungay. Akala ni Koshi-tan tapos na ang lahat pero in a typical anime fashion, it turns out na magiging mag-classmate sila at seatmate ng babaeng niligtas niya. Introducing ang main mascot sa anime na to. Siya si Noko Shikanoko, isang deer. Ano? Nag-expect pa kayo ng other character background? Yun na yun! Basically, iikot lang ang anime na to sa random funny interactions ng mga characters. In fact, understatement yung term na funny interactions kasi sobrang over the top yung comedy nito to the point na out of this world na. Siguro yung iba or most of you is ma-off sa My Dear Friend Nokotan kasi nakakabobo naman talaga. Personally, pabor para sa mga gaya kong wala nang ibobobo pa. Kaya siguro enjoy na enjoy ako panoorin itong anime kasi baka hindi lang ako aware na may severe level of brain rot na ako. In conclusion, totoo nga siguro ang sabi kanina na watching this anime makes you dumber every day. Kung ang pagiging dumb ay all throughout the episode is nakangiti ako, o kaya yung having a great time and for 24 minutes, nakakalimutan ko yung mga problema and struggles ko. Then, fine, call me dumb. Heck, tawagin niyo akong pinaka-dumbest. Pero, ang masabi ko lang, ano ba yun? Makes you dumber every day. So that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. May mga iba pa ba kayong brain rot animes na may sasuggest sa akin? Comment down below. With that, well, yun lang. Pro tip, kung ayaw nyo mabasted ng mga crush nyo, rule number 1, huwag kayong aamin. Mina, what's up? Rejection. Feeling ko naman halos lahat nakatikim na nito. Ang galing nyo naman po mga ma'am sir kung hindi pa, diba? Well, kung ako ang tatanungin, kotang-kota na ako dyan. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Heck, nabasted nga ako 7 days after ko mag-confess. It sucks pero wala eh. Minsan talaga kailangan natin maging talunan. Besides, as if naman nag-iisa lang tayo sa buong kalawakan na hindi pinili. Eto, isipin nyo na lang kung yung mga pagpag nga na itinapon na napapakinabangan pa. Kayo pa kaya? Wait,
Hindi ko kayo kinukumpara sa pagpag, though yun kasi ang pakiramdam ng ma-reject, like feeling mo you're not enough and worthy. Ganyan na ganyan ang naramdaman ng mga characters dito sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang anime na makin Too Many Losing Heroines, isa sa mga anime na lumabas noong summer 2024, considered by many as the surprise banger ng season. Anyway, ano ba ang kwento na tong makin Too Many Losing Heroines? Nagsimula ang kwento sa isang restaurant kung saan naging witness ang ating male MC na si Kazuhiko sa pinaka-awkward na sitwasyon ever. Nakita ni Kazuhiko ang harap-harapan pagko-confess ng kanyang classmate na babae sa childhood friend nito habang sila ay kumakain. Kaso, nabasted itong si girl sa kanyang childhood friend. Dahil sa awkward ng sitwasyon, nagpanggap na lang muna si Kazuhiko na walang nakita, pero human nature na rin talaga na we can't look away from a tragedy. Kaya, di niya mapigilang tignan pa ang mga mangyayari. Pagkaalis ng guy, naiwan itong si girl sa lamesa na broken and defeated. For some reason, naisip nitong babaeng to na sipsipin o higupan ang straw na ginamit ng lalaking bumasted sa kanya. Kasi ito raw ay form of indirect kiss. Wala, desperado na. Oo, parang tanga diba? Pero hindi ko i-deny na I can see myself doing it also. I know. After niyang gawin ang kanyang karumal-dumal na act, laking gulat niya na napanood pala lahat ito ni Kazuhiko. Pumunta siya sa lamesa nito at nagpakilala. Siya, si Ana, ang nabasted ng kanyang childhood friend. Nag-rant si Ana habang kumakain ng maraming pagkain na si Kazuhiko pala ang magbabayad. Dito, magsisimula ang pagiging close nilang dalawa at dahil si Kazuhiko ang nagbayad ng lahat ng kinain ni Ana, nagkaroon si Ana ng utang kay Kazuhiko na babayaran niya sa pamamagitan ng paggawa ng bento or lunchbox. Hanggang sa makompensate nito ang lahat ng nagastos ni Kazuhiko sa restaurant noong no choice siyang ng libre kay Ana. Throughout the show, makikilala niyo pa ang mga iba pang losing heroines na gaya ni Ana, mga babaeng na-reject or nabasted ng kanilang mga crush. Ang isa pang nag-standout sa anime na to is yung movie-like quality ng animation at color palette nito. Just look at these details. Also, dagdag ko na rin ang gaganda ng character design dito, lalong-lalo na syempre si Ana. Kaya kung may isang loser dito sa anime na to, ito ay walang iba kundi ang Boplax na childhood friend niyang nang busted kay Ana in the first place. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Tignan mo lang tong sinayang mo. 100% waifu material. So, that's it Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Nabasted or na-reject na ba kayo ng crush nyo? Comment down below. With that, well, yun lang. Willing ka bang isakripisyo ang isang bagay na mahalaga para sa'yo kung ang kapalit nito ay ang katuparan ng mga pangarap mo? Minsan, darating talaga na kailangan natin pumili ng isa sa dalawang bagay kahit ayaw natin. Wala ganun talaga. Meron tama sa ngayon at merong mukhang mali sa ngayon, pero tama naman pala in the long run. Mina, what's up? Mukhang may bago yata akong anime na panonoorin every time na gusto kong umiyak. Kasi from miles away, I can sense na magiging masakit itong anime na to. Hindi to spoilers pero kasi in any form of fiction naman, kadalasan malungkot ang ending ng relationship between tao at robot. So tungkol dito ang anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang Atri, My Dear Moments. Isang anime na inilabas noong summer 2024. Hango ito sa isang visual novel game na may same title. Ang kwento ng Atri, My Dear Moments ay nakaset sa near future kung saan unti-unti lumulubog ang mundo sa patuloy na pagtaas ng tubig dagat. Dahilan para unti-unti lumikas ang mga tao papunta sa mas pataas na lugar. Ngunit hindi lahat kaya mag-migrate sa mainland. Meron pa rin mga less fortunate na naiwan sa kanilang hometown kahit alam nilang unti-unti itong nilalamon ng tubig dagat. Isa na dito si Natsuki. Duwang kinaibahan niya is by choice ang reason niya kaya siya bumalik at nanatili sa kanyang maliit na bayan. Dala ng trauma sa syudad at pandidiscriminate sa kanya sa dahilan ng isa siyang amputee
na nagiging hadlang na maituloy niya ang mga gusto niyang gawin. Mas pinili niya na lang manirahan sa submarine na ipinamana sa kanya ng kanyang namayapang lola na isang oceanologist. Ayon sa kakilala ni Natsuki, may nakatagong kayamanan sa dating laboratory ng kanyang lola. Out of desperation, sinisid niya ang ilalim ng dagat gamit ang submarine kung saan nakita niya ang napakahalagang itinatago ng kanyang lola. Hindi to 1999 Holo Charizard First Edition Pokemon card or pera. Kung hindi, isang high-performance robot na sa sobrang advance, mapapaisip ka kung isa pa ba tong robot o tao. Siya si Atri. Walang record tungkol sa kanya at walang may idea kung bakit bago ilabas ang mga model gaya niya ay agad itong pinull out sa market. Kaya ang mga gaya ni Atri ay nabibili sa napakalaking halaga. Nakaprogram sa kanya na tuparin ang huling order ng lola ni Natsuki na siyang dating may-ari kay Atri. Kaso ang problema, hindi niya to maalala. Walang panahon si Natsuki para isipin pa yon dahil mas mahalaga sa kanya na may benta si Atri sa malaking halaga upang makabili siya ng bagong prosthetic legs. Bilang bagong owner ni Atri, wala siyang karapatan tumanggi sa kagustuhan ni Natsuki. Saka besides, robot lang naman diba si Atri? So technically wala itong supposed to be nararamdaman kung ibenta siya ni Natsuki. Pero may uncanny valley nature si Atri. Unlike ibang robot, nagpapakita kasi si Atri ng saya, lungkot at iba't ibang emosyon na gaya ng isang tao. Gosh, sinasabi ko sa inyo, kahit hindi ko pa natatapos tong anime, nararamdaman ko na magiging bittersweet to sa dulo. I can't help but to compare it sa Plastic Memories at saka sa Clannad, dalawang legendary tearjerker anime. Though ang kagandahan dito sa Atri, hindi siya nonchalant character. In fact, Chuninbyo siya or parang si Megumin, which makes the show more enjoyable. Pero alam ko na to eh. Ang saya-saya sa simula pero grabe magpapaiyak sa dulo. Handa nyo na ang mga tissue papers nyo. So that's it, Mina. Na-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. To be honest, parang feeling ko ako lang ang may alam nitong Atri My Dear Moments. Prove me wrong. Comment nyo sa ibaba kung nalaro or napanood nyo na to. With that, well, yun lang.